Sabi po sa balita na ating nasaliksik ay tinadtad umano ng Amerika ng kanilang spy plane ang West Philippine Sea. Bantay sarado po nila mga kaistorya. Ang totoo hindi lang po ang West Philippine Sea kung hindi po ang buong South China Sea. At karagdagan pong balita mga kaistorya, speaking of China, aba ay tinamaan na naman ng isa na namang kamalasan. At isinusulong po ng ilang grupo na ang West Philippine Sea ay isama na sa curriculum sa paaralan. At pagkatapos mga kaistorya ay magbibigay din po ako sa inyo ng mga kasalukuyang update dito po sa loob ng atin pong bansa. Pakishare po at pakilike ang mga kaistorya at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at kaunting patalastas lamang po mga kaistorya sa mga naghahanap ng dekalidad, matibay po at abot kaya. Mura po mga kaistorya. Speaking, mura po talaga kaysa sa iba mga kaistorya. Diyan po sa bandang Butulan, sa bandang Kabanggan, sa bandang Iba, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Ano po mga kaistorya? Sabihin lamang ninyo na kayo po ay inirefer ni Juan Historiador upang pagbentahan kayo ng mas mura. Ang kanila pong lokasyon ay sa Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales, along Paitan Road, yung kalsada po na papunta ng Taugtog or Camara. Okay, magpatuloy tayo mga kaistorya. Pasensya na po sa kaunting patalastas. Ipakita ko po sa inyo ulit ang atin pong mga references. Ito na po, pagkatapos ay palakihin ko pa para mabasa din po ninyo. Ang sabi po dito ni Newsweek, US ramps up reconnaissance over contested waters near China. Yan yung binanggit ko sa inyo kanina sa introduction. Ang sabi po dito, the United States increased its spy flights. Tingnan ninyo yung termino na ginamit spy flights over the South China Sea near China last month. Nung nakaraang buwan lang po At kung hindi ako nagkakamali ay tuloy-tuloy po yan Hindi yan tinatantanan po ng Amerika. A Chinese think tank said on Monday amid tensions over Beijing claims in the region. Ang nagsabi mismo mga kaistorya ay taga-China. Aba kung ganoon, legit ito kasi kumbaga mga kaistorya, kaya sila nagsalita ng ganyan, ay mukhang naaalarma sila sa mga aksyong ginagawa ng Amerika. A US Pacific Air Force or PACAF spokesperson told Newsweek, we reserve the right to navigate under international norms. Anong maikakatwiran ng China? Paano nila sisitahin kung ang ikakatwiran ng Amerika ay yun pong international o kagaya ng freedom of navigation o kaya naman ay innocent passage. Paano hindi ba't ginagamit din nila yan mga kaistorya kapag sila po ay pinapasok nila yung atin pong exclusive economic zone at pinaglayag nila yung kanila pong mga Coast Guard sa katubigan ng West Philippine Sea. Hindi rin naman natin sila masita. Hindi rin naman natin sila pwedeng pagbawalan. Although binabantayan natin, nagpapadala po ng mga planes at saka po ng mga vessels ang Pilipinas. Maging ang Navy natin ay nagbabantay din pero hindi sila mapagbawalan. Bakit? Ay may international law kasi na tinatawag po na freedom of navigation or innocent passage mga kaistorya. Di po ba? Why it matters? China claims sovereignty over most of the South China Sea which overlap with those neighboring states, kabilang po tayo, including the Philippines, a trade ally of America. The strategically important sea, ito na po tayo is rich in oil and natural gas reserves and is a crucial global trade corridor. Kasi nasa 60 to 70% of global trade, kung hindi po ako nagkakamali, dumadaan po dyan sa South China Sea. Ilang beses ko na po yung ginawa ng content. The Pentagon has dispatched reconnaissance aircraft to the South China Sea where they have been tracked flying near China's coast.
Asan yung pro-China dyan na nagsasabing takot ang Amerika sa China? Malabo pa sa sabaw ng pusit na ang Amerika ay matakot sa China. In the past, Beijing had demanded the US military put an end to what it called dangerous close-in reconnaissance of Chinese territory. Teritoryo daw po nila. Ganon ba? Teritoryo nila? Pati yung exclusive economic zone natin, tinuturing nila teritoryo nila. The Beijing-based South China Strategic Situation Probing Initiative, may post po yan sila sa X reported that 79 sorties by American land-based RC-135 and P-8A reconnaissance aircraft were tracked over the South China Sea in January. Nitong nakaraang buwan lang po. O yan ba? Ay, sinasabi lang iiwanan tayo sa ere ng Amerika? Malabo. At ito pa ha, mga kaistorya, naniwala na kayo sa mga sumusubaybay sa ating palagian, sa mga solid kaistorya natin na sinabi ko sa inyo di po ba dati, na malabong iwanan ng Amerika ang Pilipinas. Malabong i-pull out nila yung kanilang mga puwersa na nandito sa Pilipinas through EDCA. Bakit? Yan yung sinasabi ko. You scratch my back and I will scratch yours. Yan yung mga kasabihan ng mga Amerikano. Malaki ang pakinabang nila sa Pilipinas. Malaki din ang pakinabang nila natin sa Amerika, mga kaistor. Nag-uungusan kasi yan sila si China at si Amerika. Pag iniwanan nila ang Pilipinas, sa lahat po sa buong mundo sa lokasyon, ang pinaka-strategic po, Pilipinas Nabanggit na ni PBBM nung panahon ng kampanya. Kasi nasa sentro talaga, pinakasentro talaga ang Pilipinas. Tingnan ninyo, tumingin kayo sa mapa. Kahit sa globo, sa itaas natin, nandyan ang Asia, nandyan ang Europe. Bandang kaliwa natin, Indian Ocean, Africa. Bandang kanan naman natin, mga kaistorya, nandyan naman po ang Pasipiko at sa Amerika, mga kaistorya. Nandyan naman po sa bandang itaas kanan ang Russia, sa ibaba natin Australia. Tingnan ninyo sa mapa. Kaya talagang sentro tayo. Iwanan nila ang Pilipinas, edi para silang nagbikti, para nilang pinilay ang sarili nila, mga kaistorya. The Chinese think tank said it utilized automatic dependent surveillance broadcast data to record the US spy flights. Kita ninyo, totoo palang nag-i-spy ang Amerika. Aircraft use ADS-B to broadcast their position, altitude, speed, and other data to ground stations and other aircraft for air traffic control. Ito po yung binabanggit na post sa X, mga kaistorya. Ayan, in January 2025, 79 sorties of US military land-based reconnaissance aircraft. Aircraft po ng militar ng Amerika. Reconnaissance po, mga kaistorya. Kita ninyo, sabi ko sa inyo according to the think tank, 65 US spy flights were tracked last December. Kita ninyo, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy. Iba yung sa December, iba pa yung sa January. At yung para sa February, palagay ko, hindi pa nababalita, pero palagay ko, tuloy-tuloy. Mga kaistorya. Ito pa. Speaking of West Philippines. Ito, gusto ko itong ibigay sa inyo kasi ako'y pabor na pabor po dito, mga kaistorya. Ewan ko lang sa inyo, pero may pakiramdam akong kayo ay sumasang-ayon dyan. Ang tanong ko po sa inyo, mga kaistorya, payag ba kayo na ituro sa mga mag-aaral sa paaralan ang karapatan natin sa West Philippine Sea? Babasahin ko po sa inyo ang dalawang news articles na ito, at habang ako'y nagbabasa, ay paki-comment po ninyo ang inyong kasagutan. Magtulong-tulong po tayo, mga kaistorya, na imulat ang ating mga kababayan kasi talagang may mga nabubulagan at sadyang may mga nambubulag. Group pushing West Philippine Sea inclusion in school curriculum, edukasyon, hindi lang emosyon. Pag sinabi kasing curriculum, mga kaistorya, ayan yung mga itinuturo sa paaralan. Ibig sabihin, may isang grupo na isinusulong nila na ituro na sa paaralan ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Ito po ay latest, mga kaistorya. Ang sabi dito, China's aggression in the West Philippine Sea should not only fuel emotions but also encourage Filipinos to understand the country's maritime rights, the atin ito coalition said Saturday as it pushes for the inclusion of the disputed territorial waters in the school curriculum.
speaking, mga kaistorya, sa China, itinuturo po nila yung kanilang claim sa halos sa buong South China Sea. Itinuturo nila sa paaralan sa kanilang mag-aaral. Bakit di natin gawin? Legal naman yung claim natin at illegal yung sa China. Kung ang pag-uusapan ay international law. Ang totoo, yung mga naglalabasang balita, nabuhay ang damdamin ng mga Pilipino Dumami po, mga kaistorya, ang gustong ipaglaban ang West Philippines. Yung pagiging patriotismo nabuhay sa damdamin ng mga Pilipino Pero hindi ika sapat na ganyan lang. Kailangan ika ay maintindihan ng mga Pilipino yung karapatan ng bansa natin sa ating maritime rights. Diyan sa West Philippines yung exclusive economic zone natin. Agree po ako dito. Sang-ayon ako dito, mga kaistorya. Kayo ba? Comment po kayo. Ed De La Torre atin ito co-convenor emphasized in a teleradyo serbisyo interview how important education is in protecting the country's sovereignty. Napakahalaga ng karagatan. Pero sabi po ng nakaraang presidente, tubig lang daw po yan, ibigay na lang sa China. Hindi lang yung tinatawag nating territorial waters na 12 kilometro mula sa Pampang, kundi yung 200 kilometro na tayo ay may exclusive rights. Dati parang hindi pinapansin, pero dahil nga sa pambubuli na ginagawa ng China sa atin, biglang tumindi, naging emotional. Totoo yun. Naging emotional ang mga Pilipino, naging maselan ang mga Pilipino, naging maramdamin ang mga Pilipino pag ang pinag-uusapan West Philippines Sea. Ayaw na ayaw ng mga Pilipino na makakabalita na inilalaglag ang West Philippines Sea. Totoo yan. Totoo yan, mga kaistorya. Isa na nga ako ron Oo, tuloy. He said, China's aggressive actions such as building artificial islands and water bombing fisher folks have enraged Filipinos' emotion. Nanggigigil na nga ang mga Pilipino. Gustong-gusto na nga pumalag ng mga Pilipino. Naghihintay lang Isang pitik lang, isang gusig na lang ng gobyerno Go ang mga Pilipino. Oo, totoo yan. Comment kayo, mga kaistorya. Yung iba nga dyan, senior citizens na Pero sabi nila, kaya pa nilang lumaban. Although, hindi natin hinahangad ang anumang uri po ng labanan. Kaya lang kasi, mga kaistorya, kasi ang gobyerno natin ayaw rin naman ng labanan, ng digmaan. Kahit ang China ayaw niyan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pro-China, mga kaistorya. Ang mga Pilipino po kasi, ayaw paapi. Ayaw. Nasa dugo na po ng mga Pilipino yan. Ayaw na ayaw ng mga Pilipino na inaapi sa sarili nating lupa. Oo. Kaya nga ilang banyaga ng mga dayuhan na sumakop sa Pilipinas, mga kaistorya, nilabanan natin Kaya nga tayo nagkaroon ng kasarinlan. Sasayangin ba natin yung pinaglaban ng mga bayani natin? Wag. Hindi pwede yung emosyon lang Ang tanong, nauunawaan ba natin? Ito, tama nga, mga kaistorya. Nakita natin ang kahalagahan ng edukasyon, dapat may emosyon, pero mas mahalaga, may kalinawan. May malalim na pag-unawa dahil karapatan natin ito. Kaya panawagan natin sa gobyerno ay isama na natin sa edukasyon mula pa sa kabataan. Tama yun, para hindi na ililigaw ng mga fake news at ng mga mouthpieces ng China ang mga kababayan. Kasi pag nakatanim na sa utak ng kabataan ang karapatan natin sa West Philippines, kahit ano pang klaseng fake news, kahit ano pang klaseng misinformation, mga kaistor, kahit ano pang mga misleading info ang makita nila, mapanood nila, marinig nila, mabasa nila kahit sa social media, hindi na sila maililigaw kasi natatak na sa isip nila na ituro na sa kanila sa paaralan Maganda itong isinusulong na ito. Mga kaistorya, China has been teaching South China Sea studies in Hainan province since 1996. Naniwala na kayo sa sinasabi ko, mga kaistorya. Meron pa akong nabasa noon isang article na totoong itinuturo nga yan sa China, mga kaistorya. Akbayan Party List proposes the curriculum inclusion along with atin ito stated earlier that the act could help dispel false narratives. Tama, totoo, in this information among Filipinos and especially the youth.
Yan yung pinaliwanag ko kanina lang, mga kaistorya. Akbayan President Rafaela David, who is also co-convener of Atin, ito requested President Ferdinand Marcos Jr. to issue an executive order for a clear framework and process on the institutionalized and mandatory teaching of the history, geography, and legality of the West Philippine Sea at all levels of education. Kaya namang gawin niya ng gobyerno natin. Kayang gawin niya ng DepEd, mga kaistorya. Kung yung tungkol nga sa buhay ni Ninoy na ilagay sa libro, ay bakit hindi itong West Philippine Sea na mas mahalaga? Diba? De La Torre said that while diplomatic protests continue, the curriculum inclusion of the West Philippine Sea is important to an internal clarity among Filipinos that the country has sovereign rights over the disputed islands. He also explained that the West Philippine Sea topic can be creatively integrated into subjects like araling panlipunan, yung social studies, mga kaistorya. Pwede rin isama sa subject na Filipino, maging sa values siguro pwede rin, and other disciplines that aim to instill nationalism. Ang curriculum naman ay isang broad stroke, pero yung detalye niyan, yung subject, depende na sa creativity. Ay kaya ng DepEd gawa ng paraan, bahala na silang maglatag dyan ng platform kung paano, mga kaistorya. Ang importante ay maiatas ng gobyerno, magawang batas, pwede po yun sa pamamagitan po ng power ng presidente. O kaya naman gawin na talagang pwedeng maging isang Republic Act. Sana kumilos niyan sa Kamara, no? Sana may mga mambabatas na kumilos, magsulong po nito. Kaya lang, papaano kung may mga politikong pro-China at kontrahin naman nila? Lalo na pagdating diyan sa Senado. Nasabi ko lang ha. Mga kaistorya, ito yung akin lang namang opinion. Sana ay maging Republic Act, lumusot sa may kumilos sa mababang kapulungan hanggang makarating sa Senate, hanggang makarating sa Office of the President at mapirmahan ng presidente. Hindi lang pwedeng hindi basta nga pwedeng presidential decree lang kasi pag presidential decree paano kung pag halimbawa magkaroon ng isa uling presidente mga kaistorya at magdeklara ng isang presidential decree na kontra naman o tutunaw dyan, o di wala na. Kaya nga maganda kung yung sinasabi kong maging isang Republic Act, batas na inilatag ng dalawang kamara at inaprubahan ng presidente. Mga kaistorya, ito pa, ang related news article, si Rimati naman po ito. Pagsama ng WPS sa curriculum, itinutulak ng grupo. Basahin natin, Tagalog naman. Hindi lamang upang paalabin ang damdamin sa pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Maganda yung unang punto. Kundi mahikayat din ang mga Pilipino na unawain ang mga karapatang pandagat ng bansa. Ang layunin. Totoo yun. Sinabi ng koalisyon ng Atin ito noong Sabado habang itinutulak nitong isama ang pinag-aagawang teritorial na tubig sa curriculum ng paaralan. Binigyang diin ni Ed De La Torre, Atin ito co-convenor, kung gaano kahalaga ang edukasyon sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Totoo yun. Dapat magkaroon ng kaalaman, kamalayan ang mga Pilipino tungkol sa bagay na yan. Hindi kasi, ito ang nakikita ko hindi po kaya ng gobyerno na labanan ang fake news. Kahit ano pa pong mga effort, programa, proyekto ang gawin nila. Ang totoo mayroon na mga programa at mga proyekto na inilatag ang gobyerno para labanan ang fake news. Natigil ba? Lalo na sa social media. Hindi mga kaistorya. So itong isinusulong ng grupo na ito, napaka-powerful move nito. Isa itong matibay pangmatagalang solusyon sa problema natin sa disinformation, sa misinformation, sa fake news. Kasi itinuturo na sa paaralan So hindi na pa kailangan gumawa pa ng gobyerno ng extra effort para lamang makontra ang fake news, misinformation, and disinformation sa bansa natin kasi naituturo na sa mga bata sa paaralan. Di po ba mga kaistorya? Kung sakali sigurong dadagdagan na lang, pasulpot-sulpot na lang sa mga articles, sa mga balita, mga TV, may mainstream at social media, pwede namang ganun. Pero yung pinaka-full effort nasa DepEd. Pag ginawa ng batas, maganda yun mga kaistorya. Nagigits nyo yung sinasabi ko, alam ko.
Ayon kay De La Torre, ang agresibong aksyon ng China tulad ng pagtatayo ng artificial islands at pagbomba ng tubig sa mga mangingisda ay nagpagalit sa damdamin ng mga Pilipino. Isa na ako roon. Kaya nga di ko tinatantanan. Nagigil na ako eh. Gayunman, sinabi ni De La Torre na ito ay hindi sapat. Totoo yun, hindi sapat yan. Gaya ng sinabi ko kanina. Hiniling ni Akbayan President Rafaela David, co-convenor din ng atin ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order o presidential decree. Pwede siguro yun para sa isang malinaw na balangkas at proseso. Sa akin naman, pwede yan pero hindi sapat. Mas maganda kung kagaya nung sinabi ko kanina na may kumilos sa mababang kapulungan hanggang magkarating sa Senado hanggang sa Office of the Vice President, Republic Act. Sana may magpasa ng bill dyan sa mababang kapulungan o kaya sa Senado para maging isang Republic Act, mga kaistorya. Mas pabor ako. Mas matibay po kasi yung ganun. Mga kaistorya, anyway, ang DepEd kasi mga kaistorya nasa ilalim po ng pangangasiwa, pamamahala ng presidente ng Pilipinas. So alin man doon, ang importante magkaroon ng batas na mag-aata sa DepEd na ituro po yan sa mga paaralan. Sinabi ni De La Torre na habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong protesta, ang pagsasama ng curriculum sa West Philippine Sea ay mahalaga upang magkaroon ng internal na kalinawan sa mga Pilipino na ang bansa ay may mga karapatan sa soberanya sa mga pinagtatalunang isla. Ipinaliwanag din niya na ang paksa ng West Philippines ay maaaring malikhain na isama sa mga paksa tulad ng araling panlipunan at iba pang so on and so forth. Ano mga kaistorya, pabor ba kayo? Ito naman po, sa China. Ito, wala, babagsak talaga itong China mga kaistorya. Malaking pera na naman mga kaistorya. Foreign direct investment lumayas sa China. Ito nabasa ko ito sa Bloomberg So naghanap ako ng article na mababasa ko kasi sa Bloomberg pinagsusubscribe ako. Not worth it naman kung isang article lang ang babasahin ko pagkatapos magsusubscribe na ako. Ako broad ang research ko, hindi lang Bloomberg ang ginagamit kong mga references, napakarami po niyan mga kaistorya. Nilalayasan na ng mga investors ang China at iniiwasan pa. O di anong mangyayari? Lalong magigipit sila, lalong mahihirapan gobyerno nila. China saw record outflows of foreign direct investment last year, an exodus that threatens to persist after the resumption of a trade war with US. Ang sabi pa ni Trump, magpapataw ng pagkalaki-laking taripa sa mga produkto ng China na papasok sa Amerika. Di anong mangyayari? Siguro yung mga investors natakot din, mga kaistorya, lumayas na sa China. Kasi kung tututuhanin ng Trump administration ang kanyang banta, apektado itong mga negosyanteng ito. Nanganganib din sila sa pagkalugi. Mga kaistorya, mahihirapan sila kasi yung produkto nila, paano kung i-export nila sa Amerika? Diba, mga kaistorya? Kasi, kung papatawan ng Amerika ng napakataas na buwis, kasi yung taripa buwis yan ang produkto ng China na pumasok sa Amerika, ang mangyayari nun, magiging mas mahal yung mga produktong galing China kaysa sa mga local products ng Amerika. Ang tao natural ang pipiliin yung mas mura. Di ba mga kaistorya? O anong mangyayari? Mapipili ang China. Apektado yung mga investors sa China. Ayan, $168 billion daw po ang lumayas sa China noong taong 2024. Convert nyo nga sa peso yan kung magkano yan. Pagkalaki-laking pera po niyan, mga kaistorya. Foreign investment into China has slumped, bumulusok in recent years after hitting a historical high of $344 billion in 2021. Panahon pa ng dating presidente ng Pilipinas. Ganyan na nangyayari sa China, mga kaistorya. Dagdag na balita. Another budol, Malacanang calls Duterte one-man fake news factory over dictatorship claim versus Marcos Jr. Ang sabi kasi mga kaistorya ng dating presidente ipagpapaliban umano ni PBBM ang 2028 presidential election para daw po mapahaba ni PBBM ang kanyang termino. Posible ba yun? Daming kukontra nun. Malabong mangyari yun. Another budol, Malacanang calls Duterte one-man fake news factory
over dictatorship claim versus Marcos Jr. Basahin nga natin, Malacanang on Sunday called former President Rodrigo Duterte a one-man fake news factory. Pag sinabing factory, pagawaan ng fake news. Si dati yung Pangulo, ganun ba yun? Grabe namang termino yan. After the former chief executive accused incumbent President Ferdinand Marcos Jr. of veering toward dictatorship during a rally in Cebu last week, warned the public that Marcos Jr. is planning to hold off the 2028 presidential elections so that he could stay in power just like his father and namesake Ferdinand Marcos. Pambubula yan. Kasinungalingan yan. Ayan o. This hoax. Yan ba yung hoax? Kabulastugan, kasinungalingan, kalkuhan is another bodol emerging from one-man fake news factory. Ang may sabi po niyan ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. And speaking of fake news, isang vlogger po na supporter umano ng dating presidente ay sinilbihan ng search warrant dahil sa isang post na hindi naman daw po totoo tungkol po kay General De La Torre. PNP serves search warrant versus pro-Duterte vlogger who claimed CIDG chief hospitalized. Ay hindi naman daw po totoong na-hospital si CIDG chief. Ay kita nyo na. The PNP served a search warrant against pro-Duterte vlogger Ernest June Abines on Saturday midnight, February 22, after he shared a post claiming that CIDG chief Major General Nicolas Torre III was hospitalized. Excuse me. Yun pala, di naman pala totoo. Ito yan, nag-post po si General Torre, mga kaistorya. Ito pa nga sa X, House Lords members CIDG chief for fighting fake news. Ito yan, kung hindi ako nagkakamali, share ko pa nga po sa aking Facebook page ang post po ni General Torre. Ayan, si General Nicolas Torre III. Ayan po, mga kaistorya. Ito kasi ang post na na-hospital daw po hindi naman pala totoo. Basahin natin ha. Ito ay kahapon lamang po. Ayan basahin natin. The Bagong Pilipinas Way. Dear Mr. June Abines, actions have consequences. Kaya nga bago mo, think before you click. Diba? Ipinakalat mo na na-ospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas, naniniwala ako na maliman ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more innocent than you. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Naku po! Nag-post po yan si Sir June Abines na daw kinukumpis ka daw ng autoridad yung kanyang phone, pati na yung kanyang bahay ay ayun pala, nag-apply daw po ng search warrant para makuha ang phone at computer na ginamit niya sa katarantaduhang umano na ginawa niya kay General Torre. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media. Actions have consequences, sir. At yung pangtarantado mo, ang consequence ngayon sa iyo ay pagkuha mo ng abogado. Reminder, Bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Anyway, may proseso yan, mga kaistorya. Hindi naman pwedeng kulong-kulong agad. Ano yan? Kung mapatunayan ng korte na nagkasala siya, ay di papatawan siya ng parusa. Pero kung mapatunayan niya na wala siyang kasalanan, ay di maabsuelto siya. Ganun lang yun. Anyway, para sa akin, mga kaistorya, ang paggawa po ng isang kwentong hindi totoo ay hindi po bahagi ng freedom of expression. May limitasyon po yun, mga kaistorya. Dagdag na balita, bumalik na ang droga.
bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Cebu rally sa Davao City noong Sabado, February 22. Bumalik na ang droga? Bakit? Nawala ba ang droga noong panahon ng kanyang administrasyon? Hindi. Hindi naman. Pasensya na po sa mga hindi sumasang-ayon sa akin. Kasi ang paninindigan ko po, mga kaistorya, doon lang ako sa tama at sa totoo. Lagi na anti-Duterte. Hindi po ako anti-Duterte. Alam yan ng mga solid kaistorya natin na matagal lang sumusubaybay sa atin. Si Pangulong former President Rodrigo Duterte ay sinuportahan din natin at ipinagtanggol. Kaya lang, sa mga ginagawa ngayon na pag-atake sa kasalukuyang administrasyon ay hindi po ako sumasang-ayon kasi may bahagi naman na talaga ng hindi katotohanan. Kaya nito, bumalik na naman ang droga, itama natin. Kasi ang paninindigan natin, doon lang tayo sa tama at totoo. Bakit? Paano bumalik? Nawala ba ang droga? Hindi naman nawala eh. Hindi niya po natapos ang problema ng Pilipinas sa droga, totoo yun. Sabi nga niya, 3 buwan lang yung droga sa Pilipinas, tatapusin niya. Hindi, siya mismo humingi po ng paumanhin, nag-apologize sa publiko. May CCTV, may video po yan may footage po yun Nang sabi niya ginawa na daw niya lahat, pasensya na daw po tayo kasi sa lahat ng kapangyarihan na meron ang presidente ay hindi niya pala kayang tapusin. Sinabi niya yan bago natapos ang kanyang termino. So hindi niya natapos. Kaya hindi natapos ang problema ng Pilipinas sa droga. Meaning, mga kaistorya, sa kaduluduluhan, hindi po nawala ang droga. Hindi. Kaya paano sasabihin bumalik na ang droga? Misleading po yan, mga kaistorya. No? Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya kasama ang ating opinion, kuro-kuro, kritisismo, mga kaistorya. At pakishare po at pakilike. Mga kaistorya. Salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod at walang sawang laging nakaabang, nanonood, nakikinig, nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.